Good afternoon mga bossing. So for today's video, let's try to explain the hybrid assist or hybrid power assist netong ATR 160. So again, before we start this video, disclaimer lang po. Ang explanation ko dito regarding sa hybrid is base lang sa pagkakaintindi ko at sa experience ko dito sa ATR 160. Yan, so feel free to comment and kung may mga idea pa kayo kung how the hybrid works, pero this time ito yung nakikita ko na perfect explanation for hybrid function nitong ATR 160. Okay, so now let's start doon sa sinabi sa akin sa kasa ng ibang mga mekaniko. So sabi nila wala tong separate na electric motor. So basically, hybrid power assist itong ATR 160. Okay, so dito na papasok yung pinaka madaling explanation para sa akin. At yun kasi yung simplest way na ma-explain ko yung hybrid features netong ATR 160. Yan, so nabanggit nga natin sa mga previous vlog natin na itong battery ni ATR 160 is malaki yung amperage. So 14 amps ang battery nito na hindi normal sa isang mga scooter or sa mga scooter na available sa market dahil napakataas talaga ng battery amperage niya, which is 14 amps. Now, the hybrid power assist works is basically the battery gives enough power or more power dun sa engine to execute yung smooth and fine na arangkada, which is malaking tulong yun kapag may mga dala kang mabigat or kapag may backride ka or OBR. Effective yun kapag may stoplight. So, sa stoplight, pag bigla ka nang mag-go or mag-green, automatically mag-activate yung hybrid power assist nito once na inopen mo yung throttle mo. Ramdam mo kagad yung response dahil nga sa hybrid assist nito. So for example, dito medyo paahon yung kalsada and may backride ako. So ang ginagawa ko dito, ina-activate ko manually yung button dyan sa right side ko na P1 or Power 1 Assist, which is kapag paahon ka, pwede mong pindutin yan ng up and down para mag-activate yung hybrid power assist para magdagdag ng electric power dun sa engine paahon, katulad yan. So basically, it will add up like 3 to 4 seconds na power or electric power doon sa engine mo para hindi hirap yung makina. It continuously provide the engine with more power and less fuel at the same time. And this process called hybrid power assist as these features from the ATR 160. Automatically activates to mga bossing when the throttle is open upon your stop, specifically for example sa stoplight, then may mabigat kang backride. So automatic mag-activate to pag nag-open ka ng throttle. 3 to 4, mga 2 to 3 seconds mafe-feel mo to pag unang throttle mo. Parang mas mabilis yung arangkada niya. So doon pumapasok yung hybrid power assist na bigay ng mataas na amperahe ng baterya. Probably kasi hindi sila magtataas ng ganung amperahe ng baterya kung hindi ito susuporta sa makina, which is that's why they call it hybrid. Yan, so there are another ways to activate the hybrid power assist. Yun nga, yung sinabi ko na i-click mo yung button sa right side kapag kapaahon ka, tas mabigat yung dala mo or may OBR ka, yun yung isa sa manual way na pag-activate ng power assist or ng hybrid assist ng ATR 160. So once you grab the throttle, it provides smooth acceleration with emit drive force power for 3 to 4 seconds when starting from uphill or pwede rin sa stoplight. Ayun, so instantaneous power yan mga bossing, particularly effective kapag may backride ka and mabibigat yung dala mo and bigla kang huminto sa stoplight, then gusto mo ng mabilis na arangkada. So yun yung ginagawa ng automatically activates na hybrid power assist ni ATR 160. Yan, so this area is located in DRT Bulacan. So medyo pangapaahon tong mga kalsada rito guys. So for example, itong kalsada na to is sobrang uphill na itong kalsada na to guys sa DRT. So when you're in uphill position, you can manually activate the hybrid power assist na features ni ATR 160 dyan sa gilid. Yung pinipindot ko yan. Nakita niyo pinindot ko siya. So when you in uphill position, you can manually activate that hybrid power assist features by clicking that button.
So kita nyo naman, may angkas ako, binivideoan niya ako, pero swabing-swabe lang yung takbo namin at hindi masyadong maingay yung makina dahil hindi ko naman to nire-rev out. So pakiramdam lang sa makina, and then feeling ko hindi talaga bitin dahil din siguro dun sa hybrid assist netong ATR 160 kasi napakabigat na namin yan. Biruin nyo ang taas-taas niyan. Yan, so these powerful features na hybrid power assist from ATR 160 will help the engine give more smooth ride and acceleration with less fuel. Yun ang pinaka the best, di ba? More acceleration, more power assist, then less fuel. So parang yung diagram from mechanical then to electrical power, and then babalik ulit siya sa mechanical kapag alam niyang okay na yung makina at hindi nahirap. So para siyang may sensor na hybrid assist kasi pag alam niyang hirap yung makina, then dun papasok yung hybrid power assist niya. And then kapag uphill position naman, pwede mong i-manually on and off yung hybrid assist niya, which is yung P1 or power 1. So basically yun lang naman yung explanation natin dito sa hybrid assist ni ATR 160. Okay, again, yung ATR 160 na to is hybrid, which means power assist lang po siya or hybrid power assist. Or wala po talaga siyang electric motor na nagpapatakbo mismo sa motor. It's more of a hybrid assist or hybrid power assist lang. So, para siyang semi-smart motor na kino-convert yung fuel pump ng electrical from battery to engine to give more boost sa torque and help sa mga uphill. So yun po, ulitin ko, wala siyang electrical motor itself. Alright? So pero panalo pa din kasi yung mga Yamaha may mga ganyan na silang technology, yung hybrid assist. So feeling ko parang parehas lang yan dito sa ATR 160 na specs or features, which is medyo talagang loaded na tong ATR 160 dahil nga may ganyan na siya, hybrid power assist. Tapos meron pa siyang GPS, pwede mong connect yung cellphone mo. Sobrang daming specs na meron dito sa ATR 160 na wala yung mga simpleng scooter na available sa market. So tulad yan, upside down fork at dual ABS, TCS, sub-tank na suspension. So soon, next vlog natin guys, topic naman natin yung comparison ng mga scooter na bestseller versus sa ATR 160 based sa price list and sa features. Alright? So hanggang dito na lang. Once again, don't forget to like, share, subscribe, vlog ni Kosa, and comment ka pa may mga tanong ka dyan. So baka masagot natin. Thanks guys!